Yo, good day sa inyong lahat na makakanood neto. So, ngayon, welcome to my third episode sa podcast segment ko dito sa channel. And kagaya sa last episode, I'm with my homies. So, Vision Vulture and si Jello na nagbago na ng pangalan sa social media niya. Dati kasi Tommy Chong Di ba, pre? Signing off. Signing off na yon. Wala na yon. Na born again, pre. Mismo, pre. Tawag ko pa naman sa kanya palagi na pre Tommy Chong kasi nasanay na ako sa ganun. Tapos, pre, baka pwedeng pakipaliwanag kung nasan tayo ngayon, my friend, para lang sa mga hindi nakakaalam. Yo, okay. So, sa mga hindi nakakaalam, meron tayong bagong spot, meron tayong bagong space. Simula ngayon, guys, ang tatawagin natin dito is The Dog House. Mismo. With a dollar sign on it. Mismo. Sa dulo. Sa dulo, pare. Okay. So, magiging, pupunuin natin to ng mga malulupit na pieces, pre. Yun ang plano dito. Mismo. Then, kung saan pwede rin silang dumalaw by appointment. Sooner Mismo. or later, yan, pre. Mismo. So, sundan ko lang yung sinabi ni Josh. Ito talaga, magiging 2-in-1 to Kasi dito kami, ayan, parang umiispat na nakatira. Ayan, kami na ito ngayon ng crew. Tapos, at the same time, gusto namin tong gawing store. So, yung store, since medyo, ayun nga, dito rin kami nakatira, ang gusto naming maging setup is by appointment, di ba, pre? Para hindi rin talagang sobrang dagsa yung mga pupunta, tsaka at the same time, parang mas may sistema di ba? Para mas organized. So, gaya rin ng sinabi ni Josh, pupunuin namin to ng mga, alam nyo na, mga pamorma, di ba? Na magre-range from streetwear up to vintage pieces. So, yun yung magiging focus namin. Tapos, syempre, hindi mawawala, Nike ACG items. So, hindi ko lang kasi sure kung saan nagpopol into yung ACG, di ba, pre? Kung sa streetwear ba siya or sa vintage. Pero para sa akin, mix of both worlds siya di ba? Saan streetwear? Streetwear siya sa'yo. Bakit? Sige, tatanungin ko kayo parehas kung bakit, pre. Parang interesting na take yan Ang inaano natin is either streetwear o vintage di ba? Okay. Until now naman, sunod-sunod ang release ng ACG na kinukuha natin Pero yung function niya kasi talaga pang mga pang-outdoor, di ba? di ba sa streetwear, parang wala naman general rule kung anong brands nandyan. Then Parang may Salomon nga May Salomon dyan, kahit Converse, di ba? So sa streetwear na lang siya. Streetwear outdoor. Napakaganda ng take mo na yun, pare. Napakaganda ng take mo na yun. And sasabihin ko yung reason mamaya kung bakit. So ngayon, gusto ko lang munang malaman din yung take ni Jello bago ko sabihin Here you go, my friend. reason ko kung bakit. Kasi hindi pa siya ganun nagsasalita, pre. Parang nakakailang minuto na tayo, pre. Parang gaganon-ganon lang si Jello, pre. Ayokong ganun lang yung tropa natin dito, pre. Tawan mo, boy. Sige, so anong take mo doon? Saan nagpo-fall into ang Nike ACG? Since mga Nike ACG tayo. Para sa akin, sa isa lang ba? Or kung ano talaga yung para sa akin? Isa lang yung pipili. Parang, yun nga parang sa akin, kaya ko rin nabanggit na mix of both worlds siya. Kasi parang kahit saan siya sa dalawa Para sa akin, pwede kahit saan siya sa dalawa. Kasi yung mga modern ngayon, pasok na pasok din siya sa ginagamit natin Okay. Tsaka sa linya natin sa streetwear. Okay. Tsaka habang tumatagal, mas dumadami rin yung lumalabas na vintage na ACG. Mismo. Kaya So, halo rin siya para halo sa'yo. rin siya para sa akin. Gets. So, may dadagdag ka ba or wala na? Wala na, yun lang. Wala na. So, pre, babalikan ko lang yung sinabi mo. Kasi, one time, merong kwento na parang, di ko sure parang Chanel ata tong company na to or Apple. Apple? Oo.
Tapos, dinimanda nila yung Supreme. Bakit? Kasi naglabas sila ng isang piece na parang parang parody ba? Or parang ginaya ba nila yung design ng either Chanel ata or Apple. So, dinimanda sila ngayon. Tapos, parang the way inexplain ni James Jebbio yung nangyari dun sa design, sa thought process nila kung bakit ganun yung inilabas nila. Sabi nila, ang streetwear daw kasi walang general rule yan. So ganun yung gaya ng sinabi mo kanina. Walang rule kasi ang streetwear nag-roots naman talaga siya sa hip-hop, nag-roots siya sa skating, na basically yung mga taong nandun sa loob niya, parang mga carefree, mga walang pakialam eh. So masyado nang hindi na pinag-iisipan. Kumbaga, parang wala nang rules dyan. Kumbaga parang, hindi na para komplikahin pa ang mga bagay-bagay. Streets So, nga eh. oo, so yung nasabi mo kanina pre, parang nagganon sa akin yung idea na tanginang ganda ng sagot mo pre. Maganda rin yung kay Jello, pero medyo hindi pala, pre. Masunod yung sagot mo, Ano kasi pre. pwede siya sa vintage, pwede siya sa streetwear. Pero kung mas sa streetwear talaga siya papasok para sa akin. Ako naman pre, ang take ko, siguro magkakatalon na lang yan kung paano mo siya sinusuot, kung paano mo siya ginagamit. Tulad niyan, tayo pre, parang ginagamit natin yung ACG more on kapag nag-uukay din tayo, 'di ba? Nasan ba tayo pag nag-uukay tayo? City. Nasa kalsada tayo, 'di ba? Talagang suyod kung suyod, 'di ba? Tag-init, kahit anong condition man 'yan. So siguro depende sa tao kung saan niya mahahanapan ng paraan kung paano gagamitin yung piece, and doon na lang magpo-fall into yung parang brand na yon. Correct. 'Di ba? Pero yung pre, napakaganda nung sinabi mo na yun kasi talagang parang ang nangyari nga doon pre sa kwento na yun. Hindi ko lang talaga sure kung Apple or Chanel eh. Tapos parang 20 years later, yung nagdebanda sa kanila na kumpanya na yun, nakipag-collab naman sa kanila. Ang kulit, 'di ba? Full circle moment. Nakipag-collab sa kanila kasi sobrang taas na ng height ng Supreme when it comes sa popularity. So parang ang nangyari, dati dinidemanda nyo kami, ngayon kayo na yung nakikipag-collab sa amin. Tropa na ngayon, Oo. pre. Pero yung pre, basically maganda rin yung thinking ni James Jebbia, yung founder ng Supreme, sa kung paano niya i-approach yung mga bagay-bagay pagdating sa mga nilalabas nilang pieces, sa mga design. Oo naman, pre. So, Supreme pa din. Mismo. Tsaka yun, legit na skater din talaga siya eh, di ba? Talaga? Legit na skater siya eh, kaya parang yung kwento niya, parang, syempre, medyo ang mga skater, tsaka ang hip-hop, medyo, ang side niyan, rebellious eh. May ganun eh, di ba? Kaya nga parang nasa kalsada, kasi parang dun mo mai-express talaga yung sarili mo eh, either sa music or parang kapag ginagawa mo yung mga shit mo as a skater eh, di ba? So yun, so nakakatuwa lang. Tapos, may gusto pa ba kayong idagdag pre? Ba't ba tayo napunta doon dahil lang sa ACG kung saan siya lilinya eh, di ba? Oo. Pero pre, Safe, wala. sa akin, pasok na pasok rin siya sa vintage. Siyempre may mga vintage na releases ang ACG, di ba? Yun yung Linya ko. Mismo pre, mag-abutan kayo baka. Ang lawak din kasi talaga ng vintage saka streetwear. Pag sinabi mong vintage, hindi lang naman siya papasok sa damit eh. May vintage lamps, may vintage furnitures. Mismo. Kaya pwede rin siya sa vintage eh. Pre, medyo ano lang re-remind ko lang kayo na ilapit nyo yung mic every Yes, time yes, nagsasalita kayo kasi may time na nung nandun tayo sa last episode natin, mahirap i-adjust yung audio eh. Humihina? Oo, pre. Syempre, love na love ko ang mga viewers natin eh. Ayokong parang nagkakaroon sila ng technicalities pag nanonood humihina sila sa atin. Ano nangyayari? Oo, pre. Sorry guys, sa akin yun. Ayun. Tapos make sure na pag magsasalita kayo, abot nyo talaga sa isa't Sige. isa. So, umabot tayo doon pre. Yun nga kung dahil sa kung saan yung ACG nagpo-fall under. Yan. Para sa akin, so ang boto pre, 2-1 eh, di ba? So parang ang mangyayari, mix of both worlds siya. So, comment nyo rin guys kung ano ang take nyo doon. Mismo pre. Tama. Vintage ba o streetwear? Mismo. Tapos, pre, take ko lang din pala tong opportunity na to para kamustahin yung naging set mo
Ayun, Mismo. kasi hindi pa tayo nagkaroon ng formal na kamustahan about dyan eh, di ba? Dahil nga sa busy kaming naglipat lately, inaasikaso namin to kung paano papagandahin. Siyempre, may mga gamit din kaming personals na kailangang ayusin. So, hindi na kami nakapagkwentuhan about sa naging recent set na ito ni Vision Vulture eh. And para sa mga hindi nakakaalam, para lang mas may context, sumalang kasi siya sa first ever auction niya. Tapos mga vintage yung, kumbaga, binenta mo. Diba pre? So, pre, overall, kamusta yung experience? Baka pwedeng kwentuhan mo kami about doon. Sige. Mix of emotions, pre. Bakit? Ano siya eh, hindi lang siya yung experience na nagbenta ka nung gabing yun eh. May process siya eh. Magre-ready ka, magda-dimes ka, maghahanap ka ng spot mo. So, ngayon binalikan ko kung kamusta yung experience ko. Parang yun yung buong nabalikan ko. Hindi lang yung schedule ko nung gabi para magbenta. Nabalikan ko yung buong experience ko para sa auction na yun. So, nakakapagod. Pero tas, ang masaya doon kasi, isa sa masayang part ng process, mababalikan mo yung mga pieces mo eh. Okay. Mabubuklat mo yung mga matagal lang nakatupi. Okay. Ganun. So, basta yun yung process, masaya yung process para saan kahit nakakapagod. Then, yung mismong gabi na, isa sa mga na-experience ko is, yung mga ina-expect kong mababarel, andun pa rin sa akin, yung mga hindi ko ina-expect na out, yung mga na-out, iba-iba talaga yung preference ng tao. Tapos, mga barat, pre. Babarating ka talaga. Yes. Pero, balance siya. Okay. Parang, kung So terms... parang si Jello pala ang mga nandun, Oo, pre. sagad. Pero balance siya. May piece na mananalo ka, may piece din na babalanse ka lang rin. Gets. So, katulad nung isa sa highlights nung gabi yun, nung nagkabarilan sa Ior, di ba? Mismo. Grabe yun. Bumaril ka ba doon, Jel? Hindi. Pero nakakatambay ako sa Mismo. live niya nun eh. Mismo. Tas, Sige, pre. ayun, ang kulit nga nung Ior, hindi ko ina-expect yun na sunod-sunod yung barilan sa Magkano Ior. ba umabot yun, pre? 2-3, 2-1, mga ganon. Gets. So, mataas na ba yun para sa item na yun? Para sa akin, pre, umangat ng 1K. Kasi, tapos sabi nung bumaril, dadali niya raw sa labas eh. Saang bansa daw? Australia. Kung na-share niya? Gets. Ano to? Pambenta niya or PSD? Siguro may mate siya doon or nakiflipan siya doon. May papasahan din siya. So, nagtaka ako talaga, in demand ang Eeyore. Gets. So, Pre, yun. alam mo naman ako, pre, mahina ako sa mga karakter eh. Itong Sino? si Eeyore ba, saan ba siya part, pre? Pooh, Disney sa Pooh. Tropa ni Pooh. Kulay blue. Parang elepante na, ano. Nakikita ko lang siya, pero hindi ko alam kung di nyo nga sinabi, kala ko sa Marvel siya eh. Eeyore. Tinaka mo superhero, Parang pre. ganun. Hindi kasi talaga ako maalam sa ganun, pre. So, Pero ano pa ba? Hindi ako masyadong familiar sa mga character sa Disney. okay. Mga cartoons. So saan ka pamilyar? Sa Capcom? Saan ka ba? Ay, sa tingin ko, pre, alam ko kung saan pamilyar Saan, ka sa saan? wrestling, pre. Mismo, pre. Wrestling head pala to, pre. Wrestling fan nga pala to, pre. Shoutout mo naman yung mga wrestling. Shoutout yung wrestling community. Nasundot na ba yun, pre? Shoutout sa mga wrestling head. So, sorry, Jel, kung medyo na secret nga pala yung pre na wrestling fan. Binitaw mo. Guys, kung may papasok kayong wrestling yan. So, Basta vintage pieces about sa wrestling na kongolekta ng tropa natin dito. Tsaka sa mga nagbaban shirt. Looking to si Kuya Mike. Looking siya ng mga banties. Gago ka. Mamaya pasahan talaga nila kanyan. de, ano pa? So, yun, pre, going back sa XP ko, isa pang ano ko is ano siya eh. Parang ano, pre, nasa show. Paano nasa show, pre? Kasi, ano siya eh, parang entertainment din siya sa akin eh. Mismo. Entertainment din. Sige, pre, medyo mas ipaliwanag mo pa siya in detail. Kasi masyado pa siyang malawak eh. Paano? Sige. Sa akin, kaya siya naging entertainment kasi kailangan mo at least for you to sell the pieces, kailangan ma-entertain sila sa'yo kung anong meron ka. Parang na-figure out ko na hindi lang siya just to show your pieces, pre.
Okay. Mahalaga rin may character ka, may personality ka as seller. Mismo. Para sa akin kung gusto mo siyang karirin para maging successful ka doon. Kasi pero hindi naman sa ano yung naging TS ko doon, total sales ko doon guys. Di ko naman na-expect na may hit ko yun eh. Ikaw lang bumati nun eh. Pre-share mo kung nakamagkano ka ba Sige. nung buong set na yun. To be exact. Naka 22K, 22,150 mga ganun. Share ko lang guys, yung nag-aayos ako nandito, nabitaw ni Mike na, pre, kutob ko, makakatapik ka ng 20 dyan, gumanong ka di ba? Sabi ko, Gagunong pa ako. naisip ko, pre, parang sa akin, hindi pumapasok yung deed number na yun Hindi So, mo yun, hindi sumagi sa isip ko yung ganong amount. Parang pangbayad nga lang kay Boss Pao, makuha ko lang yung pangbayad, okay na ako XP lang. Oo. Binanggit na yung total sales mo. Gulat nga ako 3 hours, 20 mil. Ako, pre, nung pagpasok ko, naka-vlog kasi ako nun eh. Naka-roll yung camera ko na, ito, manonood na ako sa tropa natin, ganun-ganun. Nice one. Bumili pa ako ng burger nun eh. Oh. Pinaliwanag ko, para masarap yung naod ko, ganun-ganun. Tayo na angas. Tapos nung pagka-click ko, pre, medyo na-delay pa kasi. Parang late ka nag-start di ba? Parang nag-extend yung previous vendor. Mga bago sa akin. Oo, yung bago ikaw, di ba? Tapos, inaabangan ko na mag-game na. Nung ikaw na pre, grabe yung pasok ng tao. Talaga? Sabi ko, oo. Isang bagsak talaga. Kaya sabi ko, magiging maganda yung run nito. Baga, marami rin talagang parang nag-abang masasabi ko. Isa Ganun pa ko yun, siya pre, hindi ko tingnan. napansin dun yung mga nagko-comment, bumabati. Naka-focus ako dun sa kung anong Yun kailangan. nga, pre, parang merong side sa akin na na siguro nga, pagka nandun ka na, hindi mo rin alam yung uunahin mo Not unless siguro sanay na sanay ka na. Kasi, tangina, ito share ko sa inyo kaya umalis ako dun sa live. Ang gago na itong tropa ko So, inaabangan ko. Sabi ko, tangina, gusto kong bumaril sa piece ng tropa ko. Suporta, di ba? Syempre, tangina. Tas gusto ko siyang baratin at the same time. So, sabi ko, tangina, babaril ako dito. Binaril ko ngayon, Scarface. Comment ako, 400. Tapos sabi nung vendor, Mike Lacson, di kita kilala. Sabi, PM ka muna sa page ko. Ganun. Para lang ma-vouch kung legit ba talaga na account yung gamit ko, mga ganyan-ganyan. Tangina, hindi man nang nagsabi yung tropa ko ng, kilala ko yan. Tangina, tapos PM ako dun kay Boss Pao. Tangina, pagbalik ko, ang taas na ng bid. So sabi ko, wala na, gago to. Hindi ko ba sinabi yung tropa yan, tropa Hindi, yan. wala. Gago ka, pre. Pero safe lang sa akin yun. Doon ko nga naisip na baka nga kapag nandun ka na sa other side bilang seller o vendor, baka talagang syempre marami kang inaasikaso yung pieces mo na pwede mong ipa-claim. Tapos tinitignan mo pa yung dimes and everything. Tapos may mga comment pa doon. Vlog pa minsan. Oo. Parang ang naging akin doon more on sinet ko yung mindset ko na benta mode. Okay, benta mode. Ganun. So, ang dami nagko-comment na nga na parang gusto, yun din sabi ko pag ako naging kasi pag nanonood ako before ng mga live, pag may mga nagko-comment na kahit audience lang, hindi bumabaril, sabi ko gusto ko i-entertain ko sila. Okay. Nung nangyari nga sa akin, ang daming gusto kong batiin na comments, pero nung gabing na ngayon, parang, okay, anong kailangan na nagre-request? Anong dimes na ito? Magkano ba to? Parang ganun. Okay. Iba na yung nag-iba yung mindset ko nun. Parang, sige, benta mode ako ngayon, parang ganun. Nag-halo-halo na. Total, sabi ko, binayaran ko na yung oras ko dito. Mag-focus na lang ako sa kung ano talagang mapipiga akong dispose dito. Mismo. Pero so far, pre, napakaganda ng run mo doon para sa isang first-timer, no? Ayun yung masasabi ko. Napakangas ng ginawa mo na yun. Sabi lang. Okay ba? Nice man. Thank you, boys. Tapos, pre, sobrang na-appreciate ko na talagang nag-ready ka doon na nakasapatos ka. Sa akin, pre, malaking bagay yun. Kasi, syempre, yung ginagawa mo na yun, kailangan in some way mapakita mo rin. Kung kaya mong i-extend yung effort mo na maipakita na professional ka sa ginagawa mo, syempre, big plus yun, di ba? Correct. Big plus yun, hindi lang naman sa ganun. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng shit na ginagawa mo, di ba? So, yun, para sa akin, malaking bagay din yung meron ng dimes lahat yung
pieces mo. Kasi parang ako, the way ko tignan magiging firm ako dito. Parang medyo hassle, parang kung halimbawa sasalang ka sa ganung set, tas tsaka ka palang nagda-dimes. Parang medyo unethical siya tignan. Lalo na kung alam mo palang magkakaroon ka ng set way ahead of time. Siyempre, di ba, parang mas maganda, mas swabe yung magiging flow nung set mo kung everything is ready na. Correct. Di ba? Parang medyo unprofessional kasi ako, marami rin akong, siyempre, napapanooran na set. Siyempre, iba-iba naman ng circumstances parang ganun yung term di ba? Pwedeng baka biglaan lang yung set. Pero yun nga, gaya ng nabanggit ko, kung kayang i-extend yung effort na mas magiging smooth yung flow mo, mas okay, di ba? As much as possible, kung anong effort ang kaya mong magpag-ready, mag-effort ka. Na mas mapaganda mo yung flow nung set mo, mas okay, 'di ba? So Kasi isipin mo pre, mga doktor nga pag may operahan sila, nagre-ready sila So ikaw rin, ituring mo rin yung sarili mo na, seller ako. So, professional, kahit pa paano gawin natin professional yung shit natin, di ba? mismo. Tapos singit ko lang din pala, itong crib namin na to, balak din namin dito mag-live ng mag-live. Mismo, boy, same Na pre. So, tatlo kami, madalas makikita nyo kami dito na yun, mag-showcase kami ng iba't ibang pieces. Yun, tapos, gaya nga ng nabanggit ko kanina, halo-halo. So, merong streetwear, merong vintage items. So, ang kagandahan naman, kahit papano ngayon, the more na ginagawa namin ang ginagawa yung mga ganitong shit, pag-uukay, pagbablog, paggawa ng content, mas na-expose kami sa iba't ibang pieces. Tsaka yun, mas na-expose kami sa mga iba't ibang brand, di ba? So, ngayon pre, meron din ba kayong gustong itanong or gustong i-bring up na topic? Kasi kung wala pa naman, gusto ko lang batiin yung mga suot nyo. Ayun. Kasi, kagabi, biglaan lang din to itong podcast set na to napagdesisyonan lang namin habang kumakain kami, podcast tayo. Parang kagabi, masyado namin kinonsider na kung kagabi namin ginawa, baka masyado nang madilim di ba? Lightning. Oo, hindi na swabe. So ngayon, ginawa namin siya, tapos sabi ko na lang sa kanila, paghandaan natin, tapos bihis tayo, make sure na okay yung pieces na suot nyo. Yan, kasi baka ma-bring up ko nga along the podcast. So, sino bang gustong mauna? Si Jello na lang muna. Jel, Sige. tangina na, pang-aangas niyang shirt mo na yan. Okay Kung ba? kago, okay na okay. So, share ko lang sa inyo, ako sobrang bibira lang akong, kumbaga, maka-appreciate ng modern na XL? ACG Large. pieces. Yun. Pero kapag ka meron talaga akong nagandahan na ACG na modern, talagang para sa akin, maganda talaga siya. And isa to sa mga kinukonsider kong okay kasi kakaiba yung design niya. So, hindi nyo man ganong makikita, pero ang kulit, meron na siyang embroidered logo. Tapos meron pa siyang print ng text ng all conditions gear. So, kumbaga parang dalawa. Tapos ang pinakamagandang detail niya, Jel, kahit talikod ka nga lang, pakita mo lang yung back-hit. Napakaangas ng back-hit nito. Merong, ano ba to? Photographer yan. Photographer? Photographer na may crocodiles. Photographer siya. Ganun yung graphic niya. Tapos merong nakaangkas sa kanya na sleeping slot, di ba? Tapos merong buhaya silang parang tilalulan. Grabe, parang... Tsaka bibira lumabas to Itong ACG piece na to For sale to guys Check nyo lang yung page ko. Negosyante nga pala to. Sabihin mo na yung page mo. 1770 Trip on Facebook and Instagram. Tapos Jello Emmanuel on Facebook. Mismo. Message lang kayo guys. Wala bang discount kapag napanood nila to? Baka pwede mo silang bigyan ng promo code. Ikaw ulit magbigay ng promo code para sa kanila, my friend. Mike Lacson code. Ayun ang promo code. Mike Lacson code, walang space, tuloy-tuloy lang. Mike Lacson code. So kung balak niyong barilin to, magkano ba muna yung presyo niyan? Sabihin mo na, para kung sakali. Binibitaw ko siya ng 1.7 1.7, gets. Dahil, wala, rare nga talaga masasabi ko Tsaka ang ganda pa ng condition nito. Mismo. Ngayon ko lang to sinuot Sobrang bibira talaga niyan. Ngayon mo lang nagamit yan. Ngayon ko lang to sinuot. Familiar ka sa dimes niyan?
Oo, parang nakasave siya sa phone ko eh. Kung ano yung Bigay mo headset na yung eh. details, di ba? Mamaya may bumaril gamit ang Mike Lacson code eh. Wait lang. Kung gagamitin nyo ang Mike Lacson code, ano ba pre? Bitawan mo, ilang percent ang discount? 50? 50 pwede na. Generous na yun. Generous na yan, pre. Baka may dami account na mag-message sa akin. Hindi, pero ano, Dimes? Dimes nito ay 22 by 29. Nagbentahan pa dito sa podcast eh, na? Good Large size. So, kung sakali, gamitin nyo lang yung Mike Lacson code, walang space, kung trip nyo bilhin to. Tapos, yun, kayo na lang yung mag-usap kung magkano yung ibibigay niyang discount. Mismo, message na lang kayo. Basta free shipping na yun pag ginamit nyo yung code na yun. Damn! Kahit taga-Ukraine. Ukraine. Tapos, move lang tayo. Pre, ano naman pwedeng paki-showcase yung piece mo? Kasi, It's time. ilang araw niya nang niyayabang sa akin yan. Paglipat pa lang namin dito. Pre, tignan mo to. Pre, tignan mo to. Sige, my It's friend. time. What a fuck is that, my friend? Look at my shirt, guys. Ano ba yan, pre? Harley Jester lang naman. Okay, Harley Davidson. Harley Davidson, my friend. Pre, bakit mo nagustuhan yan? And saan mo nakuha yan? Nagustuhan ko to dahil talaga dito sa print niya. Yung, oo, meron kasi, di ba may share ko sa'yo, meron akong liquid blue na yung mga clown din. Tapos Okay. nung lumabas to, sabi ko, hindi ako nagsaskull eh, ng mga print eh. Usually pag Harley, mga skull, di ba? Madalas. Ito sabi ko, dahil nakakaiba, clown, tapos nakamotor, tapos ang ganda ng print eh, oh, naka-banking, di ba? Tapos yung size, maganda kasi yung size. Mismo. So, kaya ako siya binaril. And nakakuha ko siya nabaril ko to sa auction kay Boss Rex Okay. from Bicol. Mismo. So, from Bicol pa to. Pre, ano to? Hard tag, di ba? Hard tag yan. Tapos pre. ano ba to? Vintage ba to? Or dated ba siya? Ano ba, pre? Details Ganda. na ito. Ay, oo, dated. Ito, 2013. So, 2013 13 years old na siya. mismo. Tama? Hindi. Ay, oo, tama. 13 years old. 2026. 13 years old na tong damit. Hindi siya ganun ka-vintage. Pero pwede na. Ganda, pre. Ganda na ito, pre. Ang ganda niyan. stitch siya all the way. Parang hindi. At saka ano to, pre? First Harley na nilabasan ko ng pera, kumbaga. Ito talaga. Choice ko talagang bilhin siya. Gets. Kung masishare mo lang, pre, kung okay lang, magkano mo ba siya? Bundle ko to nakuha eh. Pero kung i-divide natin sa bundle, lalabas ang value niya mga 1.1 to 1.2. 1K Okay. to 1.1, ganun. Damn, talaga nagbitaw ka nga talaga, pre. Oo, pre. Bigat to. Tapos ano to, pre? Something for sale ba siya or PSG? Hindi, PSG siya ngayon. PSG talaga. PSG. Gets. Kasi medyo nagpa-pile up na yung Harley, ano ko, pre. Oo nga Harley eh. stash ko eh. Mismo. Pinasahan ako ni Jello. After ko makuha to, nagkaroon ako ng galing kay Jello, nagkaroon ako ng galing sa'yo. Mismo. Kaya Pinasahan ko siya. lumalapit sa akin ng mga Harley ngayon. Kaya ini-enjoy ko sila ngayon, pre. Sayang nga lang, pre, kasi meron akong episode dito sa channel ko na nag-unbox ako ng puro Harley. Ewan ko kung napanood mo yun. Tapos, malulupit din yung pieces na in-unbox ko dun. Ang dami rin. Oo. So, ayun naman, ang nagpasa sa akin nun, nanonood dito sa channel from Cebu. Damn. Tapos yun, pinasa niya sa akin, ang laki ng box. Parang, mga ganito ang height nun. Tapos, Puro Harley lang. Long sleeves, t-shirt, halo-halo. May mga parang muscle tipa. Yun nata yung tawag nila doon, mga vintage. So kung wala na-dispose ko na eh. Dispose mo agad? Ang Mabilis ang Harley eh, no? Ang natira na lang sa akin yung isa na nandyan na dated ng 96. Yung pinakita mo sa akin? Oo, yung parang orange, tas naka-single stitch all over. Ganda, ganda. Yun, yun na lang yung natira. Pero kung naalala ko lang pre, kung naabutan mo yun, malamang sa malamang baka ikaw din umaspak nun. Nice, Yun. Tapos meron pa dun mga big size. Yun ang maganda, big size. Yun yung, tsaka meron dun pre yung, di ba parang medyo kilala rin yung isang linya nila na kung tawagin, Chicks-T. Yun, yung may mga babae na parang nakatayo sa gilid ng motor, tapos parang mga magagandang babae sila, yun, may mga ganun ako doon. Parang Yeah. 3 pirasong ganun na Chicks-T. So, yun.
Yun lang. Tapos, since itong mga to, hindi naman lagi nagtatanong, tapos wala rin sinasabi, ako na lang, ibibida ko na lang yung shirt ko ngayon, my friend. The floor is yours, my friend. Ibibida ko lang. Kasi first time ko lang din to nagamit, pre. Pre, sino ba to, pre? Ano to guys, malupit to. Official hardtag na vintage na Mario. Donkey Kong. Kompleto sila si Peach ata yung prinsesa, si Donkey Kong, Si Donkey Kong. saka si Mario. Si Mario mismo. Nakapaglaro na ako ng Mario before, pre. Yun, kami ng mga kapatid ko nung bata kami. Pero hindi ganun kalawak yung knowledge ko about sa kung sino to, kung sino to. Oo. Talagang parang bata lang na naglalaro, hindi na ganun kalalim para alamin pa yung mga bagay. Kaya yun, Hindi ka na siguro nag Mario Kart pre. hindi na, pre. Kasi dun yung mga pangalan talaga nila eh. Ako doon ko na sila nakilala. Si ano pala to? Si ano pala to? Gets. Yun lang, pre. Pero yun, natuwa lang ako nung nakuha ko to. Ganda Tapos yan. hard tag pa. So first time ko lang din nagamit kasi parang sabi ko, 'di ba? Parang bis kami tapos nung sakto nagalongkat ako ng item. Ito yung nakita ko. So far pre, No? Hardtag pa. hard tag siya ng Nintendo. Dated siya ng ewan ko kung Bira yan eh. nandito Yung date Mario niya. ko, Nintendo ko, puro OPT. OPT lahat yun sa'yo, pre. Nakita ko yun. Hindi Pre, na. pre, yung kwento niyan, di ba nagulat ka lang rin na valuable pala yan? Oo. So, share ko na rin, pre. Share mo sa kanila, pre. Kung paano ko na lang muna nakuha. Sige. Sige. So, one time kasi, nagpunta tayo sa flea market, di ba, pre? Okay. So, bilang vendor, sa third world. Okay. Okay. Sa third world. Tapos, ang nangyari noon, 2 days yung event. Tapos, parang ang nangyari kasi, mayroong option yung mga vendor na makipag-share sa ibang tao para dun sa renta sa booth. Ako naman, bukod sa hindi ganun karami yung pambenta ko, para sa akin, mataas kung ako lang yung magre-renta mag-isa nung isang booth, nung isang space. So, meron akong kasabay ngayon, which is si Ken. Itong si Ken, pre, nagliligpit na kami ng gamit, di ba? So, parang tamang sampay kami. Nagsasampay siya ng gamit niya. Ang lulupit ng mga nilalabas nito Malulupit pieces na. Oo. So, sabi ko, okay, ano to? Mga ibibenta mo to? Ganun. So, syempre, ayun nga, sinasampay niya, pambenta. Tapos, tinanong ko siya, baka pwedeng pang-trade. Trade ang nangyari. Oo. Tapos, sabi niya, trade saan? Ganun. Okay. Di sabi ko, check mo rin yung mga pieces ko, baka may magustuhan ka. Sampay din ako ngayon. Uy, Mike, ano yan? Ganun siya. Ganun siya sa isang outdoor polo. Outdoor polo. Basta, basically, ang nangyari, ito, tapos meron pa tong kasamang vintage na Nike shirt na puti. Yun. So, trade dun sa polo. So, ang nangyari, 2:1. 2:1. Pwede ko ba matanong kung anong polo yung na ipalit mo, na i-trade mo dyan? Random lang. Oo. Random. Random lang siya na outdoor polo. Ang nangyari lang kasi, kahit random siya, olive green yung colorway niya. Tapos, yung reason kasi ni Ken, kaya dinispose niya na tong mga to, kasi napagliitan niya na. Tapos, yung random polo na yun, bukod sa, nung time na yun, nasa era talaga siya na gusto niya mga outdoor pieces. So, sakto pa sa kanya yung dimes. Oo, sakto sa kanya yung size. So, nangyari, yun, nagka-tradean na lang kami, 2:1. Yun. Tapos, bago ko ikwento na nakita ko to sa bidding, pre, yun nga ang kulit nga Kasi, di ba, day 1, day 2 yun. Day 1, nakapag-vlog ako. Excuse lang, saan to? Sa third world? Third world. It's... So, ang kulit, kasi day 1 nakapag-vlog ako, day 2 nakapag-vlog ako, pero nabura ko yung clips ko ng day 2, pre. Accidentally. Nabura ko, so yun, hindi na umabot sa channel ko yung episode na yun. Pero sayang, tangina, medyo ilang araw ko siyang parang pinrases. Sayang, napakaganda nung vlog na yun.
napakaganda ng vlog na yun kasi ako lagi kong tinitignan din isang side yung experience eh. Yung kumbaga, ma-document ko yung naging vendor ako dun sa event na yun. So someday, pwede kong mapanood, uy, parang naranasan ko rin palang maging vendor sa ganitong shit. Parang ganun. So wala, hindi ko na naituloy. Kasi ako, medyo maarte ako kapag parang putol-putol yung clips eh. Medyo ganun akong klase ng tao eh. Hindi ko, as much as possible, gusto ko talaga kompleto, detailed yung vlog ko, yung mga nilalabas kong episode, ganun. So, yun. Ganda pa naman ng pre. Ang daming nangyari dun eh. Kumain pa tayo dun sa, pumasok tayo sa ilalim ng ano. Paki-check na lang yung version ni Josh. Oo, sa akin na lang panoorin nyo. Kasi siya, na-upload niya na yun eh. Tapos pre, ang kulit pa dun, nanalo pa ako ng coin flip sa event na yun. Carhartt. Vintage na Carhartt pants. Ayun yun. Ano sabi ko, sobrang daming nangyari dun. Tapos meron din ako nadampot dun kay, shoutout kay Boss Madge. Di ko sure kung aabot sa kanya tong episode na to, pre. Pero pinasahan niya ako ng napakagandang Carhartt whip na button-down polo na kung i-describe ko siya, parang mga tipong sinusuot ni Al Pacino. Mismo, Parang pre. ganun, pre. Floral eh. Brand new Condi pa. Mismo, pre. Parang sabi ni Boss Madge, Mike, parang minuto ko lang nagamit yan eh. Nasuot yan eh. Di niya na daw naulit eh. So, ang lulupit din ng mga pieces ko dun. Kung natuloy lang yung episode na yun, sobrang masasabi ko, pre, ang titindi ng loots ko nung araw na yun. Yun, yung ito. Tapos yung vintage Nike nga nakasama nito. Tapos yung Carhartt pants. Tapos, ano pa ba? Yung polo. Yung polo. Basta marami akong nakuha nun eh. Ayun lang yung makulit kapag ka nagbe-vendor kami nito ni Josh eh. Imbis na kami yung magbebenta, kami rin yung bumibili. Kasi yung nabebenta, no? parang ang nangyari, yun dun nga sa kabut ko, 3 kasi kami doon. May isa pa, si Boss Gino. Ay, Boss Gio naman. Gio. Eh yun, ang lulupit din ng pieces nun. Yung istusi na pinasa ko sa yung crew neck na itim, sa kanya naman galing yun. Doon din sa event na yun. Doon din sa event na yun. Nga sa akin, parang hindi ata tumagal ng 1 week sa akin yun. Mismo, post mo agad? kinukulit niya pa ako ng kinukulit doon. Kinukulit niya ako ng kinukulit. Kuya Mike, sure naman na legit, no? Gawa ganun pa siya sa akin. Ay, may malaking 8 ball ba yun? Hindi. Stussy lang siya sa unahan, tas sa likod din. may Pero malaking Australia print na- release. Oo, exclusive. Exclusive. Nabili mismo ni Boss Gio sa Stussy store sa Australia. Tapos dinispose niya doon. Nilot-tilot ko si Boss Gio eh. Boss Gio, magkano yung last rice? Ganun na siya eh. Sige, ganito na lang. Ayun. Ganon. Dami ko rin nakuha pieces dun eh. Mismo. Boss Sakto, Gio? nagkukuha ako ng Stussy nung that time eh. Di ba sinabi ko rin sa'yo. Kaya kinulit ko siya ng kinulit nun. Sabi ko, Mike, ito kunin mo na itong mga ACG ko dito. Trade tayo yung iba kong mga pieces dati. Ang nangyari pre, trade yun Plus sa add cash. Oo, sa multiple shirt Shirt. ng ACG. Mismo. Parang ilang piraso yun? 4. 4. Tapos, ang kasama dun sa tinrade niya na yung pre, yung vintage na dilaw, nakatag na. Yung may ACG na malaki sa likod, Yun yung isang kasama nun. yun, isa yun. Yung parang nag-ukay din tayo sa Bulacan. Sabi mo, pre, ba't parang iba yung ano niyan, yung Tela. tela niyan. Tapos meron pa siyang tiketa ng ACG dito. 3D. Oo, isa yun sa tinrade niya na yun. Oo, pre. Tas add cash pa siya. Ipaldo rin naman siya kung magkano niya binenta yun eh. Mismo. Talagang tubong lugaw din siya dun eh. So parang nangyari, win-win situation. Good deal. Mismo, pre. Good deal. So, ayun, I think, pre, ano ba? Okay na ba yun? Ano ba tayo, guys? Sa tingin mo, pre, ako hindi kasi ako nagbabase sa oras eh. Parang kung ano lang yung kailangan nila, di ba? I think Makapag that's it, pre. kamustahan lang tayo. So, okay na eh, di ba, pre? Tsaka para makabalik na rin tayo sa mga ginagawa natin. So, Jel, ikaw ba? Baka lang meron kang Wala gustong naman, wala ipahabol. Kasi yung last episode natin ganun eh. Parang i-end na natin eh, di ba? So, may biglang may naisip tayong magandang topic eh. Pero kayo ba? Para lang alam ko kung paano ang galaw. Okay lang. Share nyo naman yung ano, kung kailan yung possible mag-running tong shop. Kung sakali, naiisip nyo na ba? May naiisip na ba kayo? Okay. So, ngayon kasi, as of this podcast, ang date na is May 1. Okay? So, ngayon,
balak namin patakbuhin ni Josh, ito, actually ASAP eh. Asap. Oo, ASAP. Wala pa naman definite date, pero ito, meron na kami ditong racks, tapos yung isa nandun lang sa likod na part, tapos yung mga pieces, siguro iso-sort out lang namin. Tapos, meron na ring page, yung magiging store natin para lang mas professional. So, yun. ASAP. Hanger, parating na. Yun, yung isa pa pala, yung hanger, iniintay lang din namin. Pero nakapag-order na kami. So, sana, lalo sa mga nanonood dito, support nyo tong magiging, the way ko i-describe to, mini but lovely shop. Yes, Yun, yes. ganun ko siya i-describe. Kasi ma-maximize lang namin talaga kung ano yung space na meron dito. Pero yun, as much as possible, gagawin namin presentable. Tapos at the same time, sisiguraduhin namin talaga na malulupit yung mga pieces na makikita nyo dito. As in, yun, ganun namin siya. Mismo, ganun namin siya, kumbaga, i-decorate. Yan, i-design tong, ano na to, space na to. Ikaw, pre, may gusto ka pa ba sabihin? Sa lahat ng mga makakadandil dito, makakatikim kayo ng The Dog's Coffee. Mismo. Binitaw na, pre. So, Binitaw niya na, guys, kasi parang yun ang napili niyang karir talaga. Magbarista. hindi, pero share ko lang, ito kasing si Jello, may background talaga siya sa kusina. Mismo. So, way back nung schooling time niya, talagang ayun ang naging course niya. So, pinaplano rin kasi natin dito, guys, na hindi lang to bilihan ng malulupit na damit. Pwede rin tayo magkape dito, Mismo. kwentuhan about pieces, magyabangan. So yun, sa ako naman pre, wala. I-plug ko lang rin yung bago natin page, The Dog House. THEDAGG House HAU $. Mismo. Then, check nyo rin yung online store. Yung mga pieces natin sa Greatest Pickup, yan, dito na sila lalabas ngayon. Mismo. So, I think that's it sa akin, pre, na nakapag-share na tayo ng pieces and all that, na-update na natin sila. Okay na ako. Okay, so I think that's it. So, kagaya ng usual na bitaw ko, sobrang salamat para sa lahat ng umabot sa part ng episode na to. Tapos, comment lang kayo dyan ng anything. So, usually, yung mga kino-comment nyo, ang gagandang topic eh. Sa totoo lang eh. Meron ngang nakapagbitaw nung tayo nila SBD pre, parang i-weigh daw natin yung American tsaka Japanese brands. Yun, napakagandang topic, di ba? Napakaganda. Makulay yan. Interesting, di ba? Kasi talagang parehas malulupit eh, di ba? American tsaka Japanese, di ba? Mismo. So, yun, yung mga ganong comment, talagang na-appreciate ko yun. Nagkakataon lang na once na mas mapulido pa namin yung setup na itong podcast, tsaka namin babalikan yung mga topic na yan. Basta iwan nyo lang yan dyan, nababasa and tumatatak naman sa akin yan. Tapos meron pang, basta marami pa, hindi lang yun yung comment na yun. Pati yung may mga nagsasabi ng interesting topic, yun, kahit yung mga ganong parang bitaw, okay din Big sa deal akin na yun. yun, no? Oo, kasi ibig sabihin, baka somehow meron kaming topic, be it about streetwear, vintage shirt, na baka tumama dun sa nag-comment na yon, di ba? So basta, isa lang din pala, nung nag-move kami dito sa space na to, pahabol lang, nag-decide kami na ang magiging pundasyon ng galaw namin, gusto naming umabot sa point na wala na kayong ibang magiging option pagdating sa content ng streetwear and vintage, kundi kami lang. Okay? Kami lang kasi bukod sa ginagawa na naman namin ngayon, para mas ma-challenge kami na mas lupitan pa. Di ba? So yan. Kaya as much as possible, inaalagaan namin palagi yung mga sarili namin, nagpapapawis kami para mas maging presentable kami tignan para sa inyo. Yan. Tapos yung mga pieces, lagi kaming nagra-rack ng iba't ibang items para baka lang somehow makapag-share kami ng idea sa kung paano nyo gamitin yung kada piece, paano nyo sila paghahalo-haluin. Basta, aabot yung point na kami na lang yung magiging option nyo pagdating sa streetwear and vintage. So, hindi ko napapatagalin, dami ko nang sinabi. See you na lang sa mga next kong upload.
Let's go!